Hey guys, good evening. Ito si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, balikan lang natin yung aking tool wall. At ito yung ginawa ko na aking hammer holders an episode ago dito sa 11.9 Workshop, no? Pero kung mapapansin nyo, naglagay ako ng isang blank space sa dulo niya, no guys? So bakit yan guys? Kasi bala kong gumawa ng isa pang wooden na mallet. So I have rubber mallets na tatlo, tapos isang maliit na wooden mallet. Now, napaka-importante guys sa isang workshop na magkaroon ka ng wooden mallet, no? Kasi yung mga wooden mallet ay madalas ginagamit natin sa pagpapait, no? Kasi minsan pag gumagamit tayo ng pait, ayaw nating masira yung handle ng pait. Kasi pag pinokpok natin yan ng, halimbawa ito, bakal, no? Claw hammer, may chance na mabasag yung hawakan ng pait, especially kung yung pait mo, yung hawakan ay gawa sa kahoy. Pwede naman yung rubber mallet, pero minsan naman nag-stain, no? Nagmamarka siya doon sa yung pinupokpok, no? So okay rin na magkaroon ng wooden mallet. And besides, if you are starting sa woodworks, no? Ang isa sa mga pinaka-basic na project ay ang mga wooden mallets, no? And in fact, gumawa ako. Ito yung kauna-una ko na wooden mallet, and it is the first woodworking project na ginawa ko ever. Like 5 or 6 years ago na to. This is just made of scrap wood lang guys, and it served me well na for all those years. Pero nakita niyo naman, warak-warak na siya kasi talaga lagi ko siyang ginagamit, no? Ginagamit ko siya this forward, as ito pa, itong face na to, pag ganito, ganyan. So, kailangan ko na siyang palitan. Kaya ako naglagay ng space doon para gumawa ng bagong wooden mallet. And of course, gagamit tayo ng mga scrap wood para dyan. So this one, mga scrap lang to na, actually paleta rin to pallet wood din, pero magandang klaseng paleta. I think it's made of acacia, yung kanyang color, no, white and and reddish or brownish na white. So I think it's acacia wood. And marami ako nito, sinalvage ko doon sa lumang paleta na nabili ko dati. Hindi ko na pakinabangan kasi hindi ko siya pwedeng gawing furniture, pero magandang klaseng kahoy. So sinave ko. So yan ang gagamitin natin, sa paggawa ng ating wooden mallet. So tara guys, let's go, gawa tayo. So ang problema guys sa mga paleta like this one ay hindi pantay yung kahoy, no. Minsan baliko siya, minsan naman na talagang pangit lang, no. So para maging maging pumantay siya yung one side niya, ginagamitan ko nito. Ito ang tinatawag natin na jointer jig or tapering jig. So 2-in-1 to na jig, jointer tapering jig. So meron ako nitong vlog kung paano ko to ginawa. Check nyo lang dyan sa aking channel, no guys. And ito yung magpapantay doon sa one side lang niya, no guys. Para pag inano natin siya doon sa fence, pantay na siya. And I would suggest na kapag bumili kayo ng table saw, ito ang isa sa mga una ng jigs na gawin, no? I think ang first nyo dapat na gawin syempre is yung crosscut sled. Pero after nyo gumawa ng crosscut sled, I would highly recommend na gumawa kayo ng tapering jig or ng jointer's jig, no? Kung kahit wala kayong jointer, pwede nyo itong gamitin para i-straight yung mga edges ng inyong mga kahoy. Ayun, so since straight na yung kabilang side niya, pwede na natin siyang i-cut gamit ang ating fence. And una kong i-cut dito yung kanyang handle, which is 40 mm or 4 centimeters yung lapad ng handle, no guys. Pinili ko yung kahoy na pinaka hindi na makapalit, yung pinaka mabigat sa kanya, no guys. Tapos guys, cut lang natin yung ating handle sa kanyang length, which is 40 centimeters or 400 millimeters. Now, gusto ko yung handle niya ay tapered, no? So that means makapal sa taas tapos palipis siya sa baba, no guys. So yan, nagmark lang ako ng 5 mm on both sides dito sa pinakababa niya. Ito yung magiging parang pungluhan niya, yung pinakababa.
Tapos, guguhitan lang natin siya ng ruler hanggang sa dulo niya sa taas. So, yan guys, ito, guguhitan natin siya sa pataas. So, magmumukha siyang parang triangle yung handle niya, no guys. Ito yung magiging taper. I think mas ano to para lang ano siya, kung gusto niyo diretso lang yung handle nung ano niyo, okay lang naman. Pero gusto ko na medyo stylish siya ng konti, kaya ako siya tinaper ng ganito. And para rin mag-lock mamaya pakita ko sa inyo yung silbi nito. Magla-lock ito dun sa kanyang head dahil tapered nga siya. So yan, kakat natin itong part na to. Alisin natin yan mamaya. At syempre, para ikat natin yung taper na yan, gagamitin natin yung ating tapering jig. No? So, sinet ko yung ating tapering jig, nakatapat yung dulo, syempre, dun sa yung edge, dun sa ating cut line, and then, pasadaan lang natin sa ating table saw. At dito guys, makikita nyo na inalis ko muna yung ating blade guard para makita nyo kung paano niya ikat yung taper dun sa ating handle. It's actually very satisfying pag na-perfect mo yung taper na yan. Ayun, it's perfect. It looks great. It feels great. Medyo matalas pa yung edges pero it's good. So let's move on na sa ating head ng ating mallet. So ngayon nagkakat lang ako ng ito yung 9 cm yung kanyang ang kanyang width, no, guys. So ito yung mga scraps na gagamit ko. Yung ulo na to is 4 pieces ang kailangan ko dito. So ito naman yung magiging face ng ating mallet. I'm just cutting it using our miter. So I think it's around 16 centimeters yata yung haba nito. 2 piraso siya, guys. So ito naman yung papalaman natin sa gitna, same na kapal nung ating handle. Pero since tapered yung handle natin, guys, tinapered ko rin ito or inano ko ng konti, tinilt ko ng konti yung miter, so I think around 5 degrees lang, no? So para lang magkaroon siya ng maliit na taper do sa kanyang loob para pag kinat na ano natin mamaya, maglalak yung ating handle dito sa ating sa ating head na ito. So ito, i-glue ko na yung mga parts niya using our Pioneer Wood Glue, ang pambansang wood glue ng Pilipinas. So, yeah, alam niyo naman, sobrang fan ako ng Pioneer Wood Glue. And I think ito talaga yung pinaka-best value for money sa pagdating sa wood glue, no, guys. So, lagyan lang natin siya. Be generous on this. Kailangan damihan niyo siya ng wood glue para talaga sigurado didikit siya since wala itong may mechanical fastener, no? Ay, meron pala. Papakuan ko rin pala to, no? Lalagyan ko lang ng pako dito sa gitna niya para lang hindi siya gumalaw. Pero yung pinaka-main niya, yung pinaka-main ng na head hammer na to is walang pako, which is gonna use glue and clamps, of course. That's our first day. Thanks for watching. Ayan, pinakuan ko lang ng brad nails gamit yung aking nail gun para lang hindi siya gumalaw. Tapos, testing natin. Testing natin kung maglalak yung ating handle na ito bago natin takpan, no? Yeah, looks good. Mukhang naglalak naman. And now, it's time to cover it. So, pag kinoberan ko to guys, this is just wood glue. Wala nang brad nails dito, no guys. Ididikit lang natin to gamit ang glue.
So after guys 24 hours, kinabukasan, solid na yan ulo natin, no guys. So tanggalin ko na yung mga clamps and oras na para i-cut natin siya sa kanyang final shape. So i-cut na natin yung kanyang final shape sa miter. So and may slight taper din to guys. Gusto ko kasi yung mallet ko na meron siyang konting taper din, no guys, para mas komportabling pampukpok ng mga pait. Tapos pasadahan ko lang dito sa table saw sa ano, both sides para pumantay lang siya. Hindi kasi pantay yung ating nagawa, no guys. So yeah, simple lang yan. So guys, natapos ko na yung two parts ng ating mallet, yung ating handle at yung ating head. So it's simply, ilalagay lang siya dyan and it will lock itself. So friction lock lang to guys, hindi natin lagyan ng pako or tornilyo. Konting pokpok lang. Ayan, nag-lock na yan guys. So mahigpit na yan. And okay yan kasi kapag halimbawa ayoko na itong handle na to, gusto kong palitan or nasira siya or nasira yung ulo, I could simply remove that now guys. Pero meron pa tayo kailangan gawin dito. Kita nyo, niliha ko na yung, yung burn marks ng ating pinaglagarian dito. Pero matalas pa siya guys. So, routerin natin. Pati ito, itong handle na to, routerin din natin. So, ibabalik natin itong handle na to. Tapos, you take a pencil and mamarkahan natin hanggang saan yung kanyang lock. So, sagad lang natin, pinaka-lock niya. I think that's enough. So, markahan lang natin. Tapos, sabi natin. Yan. So, this part, yung dito, i-round over natin to guys using our router. So, ito guys, pasadahan lang natin ng ating palm router, cordless palm router na merong round over bit. Yung pinakamalit na round over bit ko lang to guys. So, slight lang yung round over niya. Ayoko rin kasi na masyado siyang bilog. So, para lang maging komportable siyang hawakan sa kamay. And since hawak ko na rin naman yung router, edi ni-router ko na rin yung ulo, yung ating hammerhead, no guys, para lang smooth siya all over, di ba? At of course, syempre, kailangan nating lihain to, no guys. So I'm just using my sander with 240 grit, guys. So gusto ko talaga kasi makinis to. So talagang fine grit na sandpaper yung ginamit ko dito. At para may personal touch, ginamit ko rin itong aking laser engraver para i-engrave sa kanya yung logo ng 11-9 Workshop, of course. So ngayon, ipipinish na natin siya guys and it looks really good. At napag-decisionan ko, pinag-isipan ko talaga ito ng maigi. And then I decided na boiled linseed oil na lang yung nilagay ko guys. So, yeah, kasi yung boiled linseed oil is napakadali lang siyang i-apply. So, you just use your rag, i-apply mo lang siya. Mas marami, mas maganda na boiled linseed oil. And then let it just, hayaan mo lang siya na i-soak nung kahoy, no? Sipsipin nung kahoy yung boiled linseed oil. And after 15 minutes or after 10 minutes pala, punasan mo na lang siya yung excess niya para hindi siya maglagkit, no? Yung boiled linseed oil, kung nagtatanong kayo kung saan ako nakabili nito, you can buy this at Shopee, no? Yung ito sa akin, ito bili ko sa Shopee. Ayan, no, makikita nyo, lumalabas agad yung ganda. Especially sa edge ng ating akasya pag nung tinamaan siya ng boiled linseed oil. And that's really, really good. Ang ganda niyang tingnan. And I think it's perfect talaga para sa mga, sa woodworking tool na ito. And testing naman natin guys, testing lang kung gumagana ba siya sa pagpapait. And
and it works really, really well. And it looks really good. So ayos na ayos to guys. So yun guys, it's done na. It's perfect yung kanyang na balance. It's perfect yung kanyang laki para sa akin, no? Well, medyo malaki siya ng konti pero perfect yan para sa akin. So ganito talaga yung size na gusto ko ng mallet na malaki. And it's really good na nakalagay yung aking logo sa kanya. That means akin lang to. So customized siya. And this would look good on my tool wall now, no guys? So yeah, it's a very simple na project. I use power tools with this one pero kung kaya nyo gumawa using a hand tool, no? Okay din na gawa kayo ng hand tool. Very simple project. As sabi ko nga sa inyo, kung nagsisimula pa lang kayo sa woodworking, this would be the perfect beginners na project, no guys? So yun, thank you so much for watching and I hope to see you guys again next time. This is Jin from 119 Workshop. As you can see, 119 Workshop. So adios!